Shalom ho sa inyong lahat. Napakaganda po nitong ating ebanghelyo, mga pagbasa marinig natin sa ikalimang linggo po sa panahon ng muling pagkabuhay. Ang aking pong pagbati sa inyo ay isang bati ng pagpapala. Hallelujah po. Purihin natin ang Panginoon dahil muling nabuhay si Kristo at kasama niya tayo nabubuhay kasama niya. Sa magitan po nitong ating programang Word Made Flesh, sana po matulungan kayo sa pag-unawa sa mga salita ng Diyos na marinig natin ngayon. Napakayaman po sa katuruan ng mga pagbasa marinig natin. Sana po itipunin niyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay dyan sa panonood at pakikinig natin dito sa ating palatuntunan. Sana yung inyong mga panulat, susulatan, talagang handa na. Dahil po, ini-encourage ko kayo na magsulat at kunin yung mga notes at mga kaisipan na pwedeng makatulong sa inyo. Pinupuri ko kayo sa inyong panonood na ito. Binabati ko kayong lahat. Lalo na ho yung mga kaparian natin, yung mga kaibigan natin na kailangan magbahagi ng salita ng Diyos. Natutulungan kayo ng ating programang ito. At sana po ipagdasal nyo mabuti itong ating programa para may pagpatuloy natin. Hindi ho madali ang sasagawa nitong ating Word Made Flesh na ito. Medyo may gastos po dito. At talagang kailangan po ng tulong ito. Kung nabibiyayaan kayo, tulungan nyo po kami. At yun po ang hangad natin na mapalaganap. At yun lang po ang layunin ng ating Word Made Flesh Foundation Incorporated. Mapalaganap ang salita ng Diyos. Upang sa ganung paraan, mabuhayan tayo ng pag-asa, lalo na sa panahon ito sa ating bansa. Mabuhayan tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng pagsisikap uli at talagang pagpalain tayo ng Panginoon. Kung kaya, yun po ang ating magiging programa sa umagang ito, mayamang-mayaman. Kung kaya po, sana'y maging pagpapala ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Dumarami na ang mga nasumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ng mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, dapat pabayaan ng pangangaral ng salita ng Diyos upang magasiwa sa pamamahagi sa ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y pinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Nandito po tayo uli sa mga gawa ng mga apostoles. Ika-5 aklat po ito sa Bagong Tipan. Ang
paksa po nito ay kung paanong nagpapatuloy ang paglaganap ng salita ng Diyos. Marami ang naakit na sumampalataya. Tandaan niyo po ng isang linggo, 3,000 ho kaagad isang araw yung napabilang sa mga nananampalataya kay Kristo. Ang problema ho, habang dumadami yung mga nananampalataya, nagkakaroon ho ng mga di pagkakaunawaan. For example, natural, mo. Kasi hindi naman ganun kadali na talagang mapagbago ang mga pag-uugali ng tao, yung pananaw, yung talagang buhay na iyon. Kahit na nagnanais tayong maging malapit kay Kristo, hindi ganun kadali yun. Hindi nadadaan sa pagnanais yun eh. Talagang dapat magsikap tayo. Isang naging problema ay yung sinasalarawan sa ating pagbasa ngayon sa ika-6 na kabanata ng mga gawa ng Apostoles. Ano nangyari? Tingnan nyo, ang dati-dati, ang mga nanampalataya kay Kristo, yung original church, yung original believers in Jesus, were Jews, mga Hebreo ho sila. Ang lingwahe ho nila, Aramaiko, sabi ng ganyan, yung lingwahe ho ni Kristo. Pero pagdating ho ng panahon, marami pang napabilang sa eklesiya, mga tinawag ng Diyos, ibig sabihin ng eklesiya, tinawag ng Diyos, palabas. Sila ho ay hindi na mga Hudyo lamang, kundi mga Hellenista. Ang tawag sa kanila, Hellenists. Sino itong mga Hellenists? Hellas ngayon, yun ho ang Greece. Ang tawag ho sa Greece ngayon, Hellas. 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 The point is, yung Hellenista ho, ibig sabihin, ito ho yung mga taong Griego ang lingwahe nila kung tutusin. Ngunit nanampalataya din kay Kristo, kaya kabilang sa eklesiya. Ngayon ho, ang nangyayari, ewan ko lang kung bakit, nadidihado ho yung mga balong babae na mga Hellenista. Yung ang lingwahe nila, Griegong ganyan. Sa pagbabahaginan, pagka nagbibigayan na ho ng mga pagkain na ikabubuhay, Kung kaya umangal yung ibang mga tao, kung kaya nagpasya ang mga apostoles. Hindi dapat na magugol yung panahon namin sa pangangasiwa, sa pagbibigay, yung pamamahagi ng mga ikabubuhay. Kasi ang lumalabas nun, yung mga apostoles, sina Pedro, Santiago, Juan, ganyan. Sila ho ang namamahagi ng mga pagkain do sa mga tao. Sabi nila ganyan, mukha atang mali ito. Hindi dapat na gugugol yung panahon namin sa pagbabahaging ganito. Dapat kasi nangangaral kami at nananalangin. Kaya pumili kayo ng 7, sabi niya 7, ng mga tao na sa inyong hanay, na may mga katangian. Una, mabubuti. Ikalawa, matatalino with wisdom, Hindi lang good but wise. At ikatlo, puspos ng Espiritu Santo. Talaga namumuhay sa Espiritu. Talagang pinamumunuan ng Espiritu Santo. At ipapatong namin ang aming mga kamay sa kanila at itatalaga namin sila upang maglingkod sa pamamahagi. Magiging paglingkod sila. Ang ibig sabihin ng deacon, diakono, naglilingkod ho. Kung kaya ngayon, may tatalaga na ng mga apostol yung kanilang mga sarili sa pananalangin, unang-una sa lahat, at pangangaral ng salita. Importante ho, nananalangin sila. Ibig sabihin, nakikisalamuha sa Diyos upang mapahayag nila yung kalooban ng Diyos sa mga tao. Yun ang gagawin ng mga apostoles mula ngayon. Brothers and sisters, importante ho yun. Tignan nyo, sa eklesiya ho, may division of labor. Hindi ho tayo pare-pareho. Siguro pantay-pantay pero hindi pare-pareho ang ating mga function, ang ating mga tungkulin. Yun ang mga kaparian natin. Dapat may pagkakataon silang manalangin at mangaral. Yun ang unang-unang gawain ng isang pari kung tutusin. Hindi yung mga siwa nito, mga siwa noon na kuminsan wala namang kabuluhan o kaugnayan sa pangkaluluwang pangailangan ng mga tao. Tuloy, nagugugol yung panahon naming mga pari doon sa mga bagay niyon. Bakit? Kasi hindi sinasalo ng mga laiko.
No? Hindi ho, dapat magtulungan tayo. Sa eklesiya ho, dapat may division of labor. Para yung pari, magampanan nila yung tungkulin nila talaga. Yung ipangaral ang magandang balita. Kung yun ang gagawin ng pari, ang dami nang gagawin talaga kung tutusin. Yung pangangasiwa, for example, pagtataguyod nitong samahang ito, pamumuno nitong aktibidad na ito, pwede na pagkatiwala yun sa ibang mga tao na siguro mas magaling pa kaya sa mga pari, sa mga bagay na ganun. Ano po? Ang importante ho, matutunan natin mula dito sa pagbasang ito, na talagang there was a sharing among people, in the burden, in the task of pushing the church onwards, Importante ho yung bagay na yon. Kung kaya nga, ayun, pumili sila ng 7 na mga katao, binanggit nga ho dito yung pangalan, si Esteban, si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, sila ho ang tinalaga ng mga apostoles maging deacons, Brothers and sisters, ang maganda ho nito, hanggang ngayon ho, yung mga deacons, nandito po sa eklesiya. Meron ng mga diakono na magiging pare. One stage yun diakono, pagkatapos ng 6 na buwan na ganyan, ma-ordinan silang pari. Ako dito sa Don Bosco, nung kamakailan, nung 19 ng Marso, nagkaroon ng ordination. There were 7 deacons. That's very beautiful. 7 deacons na ordinan dito. Of course, 6 sa kanila Pilipino, 1 Hapon. Tapos, ang maganda ho nito, yung mga diakono ho, pwedeng permanenteng diakono. Hindi ho magiging pare, kundi deacon sila. Lagi silang deacon. May mga kaibigan ho ako, for example, na nandoon sa Estados Unidos at nandoon sa Italia, diakono ho sila. Permanent deacon. May mga asawa nga sila for example, Pero sisters, ang laki yung bagay. Nandito sa Pilipinas, hindi pa ho naumpisahan Napag-usapan na ho namin ito noong years back siguro balang araw, magkakaroon din tayo dito ng mga permanent deacons kasi ang laki ho ng pangailangan natin dito sa kanila, sa mga diakono. Ang diakono ho, pwede magbinyag, pwede magkasal, pwede mangaral sa misa, pwede magbasbas ng mga patay. Malaking bagay ho yun, malaking tulong yun sa pare, kung tutusin. Hindi na kailangan gawin ng pare yun pagka nagkataon, pagka may makatutulong naman sa kanya. Kaya may dedicate niya ang kanyang sarili sa pananalangin at talagang pangangaral ng magandang balita. Brothers and sisters, sana maumpisahan din ho yun sa ating bansa. And the point is, paano nilang ginawang o tinalagang mga diakono to? Pinalangin nila sila at tapos pinatungan ng kamay. Brothers and sisters, importante ho yung pagpapatong ng kamay. Kasi yun ang nagpapakita, yung pagpapatong ng kamay, ng pagtawag ng biyaya ng Panginoon. Lalo na ang pagtawag ng Espiritu Santo sa pinapatungan ng kamay. Napapansin niyo ho ba sa misa? Pagka kikiruring yung bell, ano ho yung posisyon ng pare? Nakaunat ho yung kanyang mga kamay sa ibabaw ng kalis at ng hostia. Nakapatong o tumatawag siya, Panginoon, sugo mo yung banal na Espiritu upang aming mga kaloob na ito maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Tinatawag niya ho ng pagpapala. Brothers and sisters, please remember, yung pagmamano natin ay yung pagpapatong ng mga kamay. Mano ho, ibig sabihin kamay sa Espanyol. Pagka nagmamano tayo, usually kinukuha natin yung daliri ng pinagmamanuhan natin. Tapos lumalapat tuloy sa noo natin ganyan. Pero kung kinuha ho natin yung kamay, tapos hinila natin, hindi ho dito kundi dito, pagka hinila mo yun, ang lapat no sa ulo mo. Yes, para bang sinasabi, pray over me naman. At yung pinagmamanuhan, brothers and sisters, yung mga magulang, mga ate, kuya, mga ninong, ninang, mga auntie, uncle, na ganyan. Pagka nagmamano ho sa inyo, you should call a blessing, Pagpalain ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, kaawaan ka ng Diyos, etc. Whatever you want to say as a blessing, but you got to say a blessing. Yun ang ibig sabihin ng pagpapatong ng kamay, yung pagmamano sa atin. Brothers and sisters, ang ganda-ganda ho nitong pagbasa natin ito. Sana panalangin ho natin ang mga tinatawag ng Diyos sa eklesiya upang maglingkod, maging diakono, sana lumaganap pa yung kanilang tribo, dumami pa sila upang malaking paglilingkod ang maigawad nila sa simbahan, sa eklesiya. At ng ganung paraan, yung mga pari ay talagang nakalaan sa pangangaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Yun po ang 3 antas ng mga orden sa simbahan. Ang eklesiya, ang mga diakono, mga pari, obispo. These are the 3 orders, the holy orders. Diaconate, presbyterate, episcopate. Diakono, pari, at yung obispo. Sana ho may natutunan tayo sa pagbasang ito. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na tinakwil ng mga tao
ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong spiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing spiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, natutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran sa ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang tinalaga sa kanila. Darapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote, mga hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito pong ating binasang unang sulat ni San Pedro ay tinuturing na isang para hubang homilia, parang sermon na binibigay o ginagawa sa isang binyagan. Kung kaya hindi tayo magtataka na yung kanyang tema, yung kanyang pagsasalaysay dito ay talagang angkop na angkop para sa kapanahonang ito ng muling pagkabuhay, ito pong Easter season. Kasi po sa Easter season, pinagdiriwang natin, hindi lang yung muling pagkabuhay ni Jesus, kundi yung ating pagiging muling nabubuhay kasama ni Kristo sa magitan nga ng binyag natin. Napakahalagang bagay noon. At dito po sa ating unang pagbasa, sa chapter 2 verse 4, ang sabi dito ni San Pedro, lumapit kayo sa Kanya, kay Jesus, isang batong buhay, a living stone, Bakit batong buhay? Kasi itong larawan ng bato, gagamitin ito ni San Pedro upang isararawan na si Jesus ang saligan talagang pinagbabatayan ng ating mga buhay, ng ating spiritual edifice, ng ating spiritual life. Sa Kanya tayo nakasalalay, kung tutusin. Siya yung talagang saligang bato. Kaya ang buhay, hindi patay. Nabuhay muli si Jesus. Ito pinagdiriwang natin sa panahon ito ng Easter. Talagang matibay na matibay siyang saligan natin. At sabi niya pa rito, mga sangkap kayo, isang spiritual na templo. Tayo talagang naging templong spiritual ng Diyos. Kasi sa ating binyag, tayo naging mga anak ng Diyos. Tayo naging mga kapatid at kaibigan ng Diyos anak, si Jesus. At tayo naging templong buhay ng Espiritu Santo. That's very beautiful. Sinasabi naman natin, yung simbahan ay bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos. Tama. Pero yung bato, yero, bakal, salamin, kahoy, yun yung simbahan. Tayo itong ating katawang ito, tayong templong buhay ng Espiritu Santo. Itong katawang ito. Kaya pinangangalagaan nga natin Kaya ginagalang natin. Hindi natin binabastos o inahalay o something like that. Kundi bagkus pinangangalagaan, ginagamot at talagang dinaramtan na magaling. Yun ang isang dapat na maintindihan natin. Pagka naintindihan natin yan, marami tayong mga practical na magagawa pagka nagkataon. For example, yung dala ng paggalang natin sa ating mga katawan bilang templong buhay ng Espiritu Santo, hindi natin to ginagawang para bang daan ng pagkakasala para sa iba. Ewan ko, ay yung pagdadamit for example ng mga kababaihan na parang lihis sa kapurihan, kalinisan o something like that. Medyo sa gusto mo't sa hindi, yung mga tao lalo na makalalakihan, well, natural, nakakaakit sa paningin yun
At ewan ko kung anong klaseng mga kaisipan ang pwede mangyari doon. Pero bakit mo gagawin yun kung talagang naintindihan mo? Dapat ginagalang mo yung katawang yan at hindi at talagang pinananahanan kasi ng Espiritu Santo. Isa kong practical na bagay yun na pwedeng paliwalain kahit na isang Kristiyano na hindi nakakaintindi. Tingnan nyo, importante ho na inintindi natin ang salita ng Diyos at sinasabuhay. Hindi lang naintindihan kundi sinasabuhay. The point is, ang sabi niya dito, tayo is templong buhay ng Espiritu Santo. Hindi lang ho yun. Tayo ho ay mga saserdote, nakatalaga sa Diyos. Kasi ho, nung tayo binyagan, isa hong parte ng pagbibinyag ay yung pagpapahid ng langis. Yun ang second action sa pagbibinyag. Pagkatapos na binuhusan ng pari yung binibinyagan, binuhusan siya ng tubig at habang binubuhos yung tubig, sinasabi niya, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng seremonyas na yun, papahiran ng langis yung bininyagang taong yun. Pinapahiran ho dito sa bumbunan, sa ulo, ng langis. Bakit pinapahiran ng langis? Kasi pinapakita na siya konsagrado. Siya talagang nagiging Mesias, an anointed one, Kristo. Kaya natawag sa kanya Kristiyano Kasi natutulad siya kay Kristo. Total siya din naman, pinahirang langis. He was anointed. At ina-anoint tayo for three things. Upang matulad tayo kay Kristong pari, propeta, hari. Tatlo ho yun. Pari, propeta, hari. Brothers and sisters, bilang mga pari, nag-aalay ho tayo ng handog. Yun ang sabi niya dito. Bilang mga sacerdote ho, that's from the Latin sacerdos. Yun ho sacer, sacra, sagrado, holy. Dos, handog, kapag handog ng isang bagay na banal, yun ang ibig sabihin ng sacerdotes, sacerdotal, sacerdos sa Latin. Yung pari ho, padre, hindi ho ba? Yung priest sa English comes from presbyter. Presbyteros ho sa Griego, ibig sabihin elder. Elder. Kaya ho medyo nakakatawa pag sinabi, he's a young elder. Young elder? Can you imagine? A young priest. Yun ang ibig sabihin, a young priest, young elder. Anyway, the point is, sacerdote ho is another word for priest. Bilang mga sacerdote nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng haing espiritual na kalugulugod sa Diyos dahil kay Kristo. Tingnan nyo, bilang mga pariho, may pagkapariho tayo talaga. Nakibahagi tayo sa pagpari ni Kristo. Kaya nga meron tayong pagkakataon, meron tayong karangalan, makapaghandog ng sakripisyo sa Diyos, ng pag-aalay sa Diyos. Tingnan nyo sa misa, pagka sasabihin ni Father, manalangin kayo mga kapatid, mga ating sakripisyo, our sacrifices ho. Kasi bahagi ho tayong mga nananampalataya na nandun sa simbahan, sa pagkakataong yun, kasama ng pari na inordinang maging pari, lahat ho tayo may pagkakabahagi tayo sa pagpapari ni Kristo, kaya pwede tayo mag-alay ng sakripisyo sa Kanya. Importante yung maintindihan yun. Tapos hindi lang yun. Pinapaalala sa atin ni San Pedro dito, kayo'y mga lahing hinirang, we are a chosen people. Brothers and sisters, yun ang hinirang na bayan ng Diyos, yung mga Hudyo. Hanggang ngayon hinirang pa sila ng Diyos. Hindi kasi tinatalikuran ng Diyos ang kanyang mapangako, ang kanyang paghirang. The point is, kabilang na ho tayo ngayon sa mga hinirang ng Diyos. Hindi lang ho sila, tayo ho hinirang ng Diyos sa pamamagitan ho ni Yesu Kristo. Kasi nanampalataya tayo sa Kanya, tayo nagiging bayan ng Diyos ngayon. We are the new people of God. There can be nothing said against that. Kasi ho, nananampalataya tayo kay Jesus na siyang nagtatag ng bagong bayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang tipan, ng Kanyang kasunduan sa Kanyang dugo. Pinirmahan ho ng Kanyang dugo. Pinunita natin mga mahal na araw. Tayo isang bayang hinirang, mga sacerdote, ng hari. We are a royal priesthood. Talaga, we are a royal priesthood of God. Yun ang karangalan binigay sa atin ng Diyos na maging pari at maharlik ang mga pari. Tapos isang bansang nakatalaga sa Diyos. A holy nation. Yun ang dapat mangyari sa atin mga kapatid. Tingnan nyo, ang tayog-tayog ng ating bukasyon. Sana ho, wag nating kalimutan na tayo'y hinirang
lang ng Diyos na ganoon. We are, a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ecclesia, the church. Tinawag palabas. Yun ang ibig sabihin ng ecclesia in its etymological meaning, yung meaning ng word. Tinawag palabas. Tinawag tayo palabas mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa kasalanan tungo sa biyaya ng Diyos. Yun ang napakagandang aral sa atin ni San Pedro ngayon. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo papunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na po na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa galang sa aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang ating pong ebanghelyo ay hango sa 14 na kabanata ni San Juan. Isa hong tagpo ito doon sa huling hapunan. Importante po ang sasabihin sa atin ni Jesus sa mga talatang ito. Tingnan niyo ang umpisa nitong chapter 14. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Bakit niya sinabi yun? Imagine niyo kung ano nangyayari. Huling hapunan na ho yun. Pinahiwatig na ho ni Jesus sa kanyang mga alagad na talagang oras na lang ang bibilangin, darakpin na siya. Parurusahan, papatayin. The 12 last hours of Jesus. Para bang ganyan yung tema ho ng The Passion of the Christ. The point is, yun yung mga alagad, yung mga disipulo niya, talagang balisang-balisa, talagang bagabag na bagabag ang kanilang kalooban kasi alam nila, malapit na sila magkahiwalayan ng Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Kasi si Jesus nananalig sa Diyos kaya nga isasagawa niya yung dapat niyang gawing hakbang kahit na yun ay masakit at talagang mapait. Pero alam niya, kilala niya, sinasampalatayanan niya ang kanyang Ama, hindi nang bibigo. Hindi siya pababayaang mabulok kung tutuusin. Kung kaya, ang sabi dito ni Jesus, aalis ako ngayon. Oo, sinabi ko na sa inyo, lilisan na ako. Paroroon ako sa Ama.
At paghahanda ko kayo ng daan ng silid doon sa paroroonan ko. You know? Kasi sa tahanan ng aking Ama, maraming mga silid. Brothers and sisters, isa hong napakagandang pangako ng Panginoon yun. Kasi alam ho natin na isa sa pangangailangan, isang napakahigpit na pangangailangan ng tao ay para sa shelter. For example, we need to know where we shall rest. You know, dapat alam natin may bubong tayo masisilungan sa pagtatakip silim or something like that. Ang Panginoon ho, naintindihan niya yon at kinukonsuelo niya ang kanyang mga disipulo sa pagsasabi sa kanila, sa tahanan ng aking Ama, maraming mga silid, huwag kayo mag-alala, magsasama-sama tayo doon sa kanyang tahanan, in the house of the Father. The point is, inulit-ulit ni Jesus yun, aalis ako pero babalik ako uli. Hindi tayo dapat masiraan ng loob na parang iiwan tayo ni Jesus. Hindi tayo iiwan ni Jesus. Kung iiwan niya lang tayo sa paningin, pero hindi sa katotohanan. Kasi Emmanuel, God is always with us. Yun ang sabi ni Jesus sa atin bago siya lumisan sa mundong ito. Tandaan ninyo, Matthew chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y kapiling ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Yun ang katotohanan. Kung kaya nga, ang maganda nito, babalik at babalik siya sa wakas upang dalhin tayo sa kanyang kinaroroonan. Upang kung saan naroon siya, dumuon din tayo. Tapos sabi niya sa kanila, alam niyo kung ano ang daan patungo doon. Sabi ni Tomas, hindi man lang namin alam kung saan kayo papunta o pupunta, paano na malalaman ang daan. Brothers and sisters, tingin nyo, sa dialogo ho sa Ebanghelyo ni San Juan, may sasabihin si Jesus, hindi maintindihan, kaya mayroong pagkakataon si Jesus na ipaliwanag pa yun. Ganun ang mangyayari. Sasabihin ni Jesus kay Tomas, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. At walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Brothers and sisters, napaka-absolute, napakatahasan nung pag-angkin ni Jesus na yon, na siya ang daan. Brothers and sisters, yung mga tagapagturo, ang dami lang tinuturong mga daan para maging maligayang tao. Pero si Jesus hindi natuturo ng daan. Sinasabi niya, ako ang daan. Importante ho yun. Siya ang daan. Brothers and sisters, alam nyo, isang bagay yung ituro mo yung daan. Ayun, kung gusto makarating doon sa amin doon, at dumaan ka dito, kumaliwa ka doon, kumanan ka doon, dumiretso ka doon, ang daming direksyon, At for all those directions, nawala pa siya, naligaw pa. Pwede kong mangyari. Ay nako, alam ko ho yun kasi yung aming bahay dyan doon sa Don Bosco, Mandaluyong ho. Kung galing kayo kunyari sa Bima pa o sa Shaw Boulevard, sa may Lourdes Hospital, mula doon na may karatula ng Don Bosco, sa tuktong ng Don Bosco, kitang-kita mo na eh. Pero pagpunta ka doon sa amin, naku, magkakaligaw-ligaw ka. Bakit? Mga eskinita dadaanan eh. And for all the directions, you really can get lost. Pero iba ko kung sasabihin, kunyari, gusto mong pumunta sa Don Bosco, total, papunta na rin ako sa Don Bosco, sabay na lang tayo, Brothers and sisters, dahil alam ko ang daan papunta sa Don Bosco, kapag sumabay ka sa akin, at hindi ko lang tinuro sa yung daan, kundi sumabay ka sa akin, ako magiging daan mo at walang kaligaw-ligaw doon sa pagkakataong iyon. Brothers and sisters, ganun si Jesus. Hindi niya lang tinuro sa atin ang daan patungo sa Ama. Sinabi niya, ako ang daan. Kung gusto mong makarating sa Ama, sa Diyos, ako ang tahakin mo. Sumunod ka sa akin, sumabay ka sa akin, pupunta tayo sa Ama. Brothers and sisters, napakahalagang bagay noon. Si Jesus hulang ang makapagtuturo sa atin ng tunay na Diyos. Hindi lang ho yun. Wala hong nag-angking tagapagturo o pilosopo na siya ang katotohanan. Ang dami ho nilang tinuro mga katotohanan na tinutuklas nila. Pero si Jesus lang ho nag-angkin, ako ang katotohanan. Pwedeng alam mo lahat ng katotohanan, pero kung hindi mo kilala, wala ka pang alam. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Napakatindi ho nitong bagay na sinasabi ni Jesus. Napakahalaga ho ng katotohanan para sa atin. Yung atin ho kung ang ating mga tiyan ho, bituka ay nagugutom para sa pagkain, ang ating hong isipan naghahanap ho ng liwanag ng katotohanan. At ang makapagbibigay lang sa atin ay nag-angkin na siya ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang katotohanan. Brothers and sisters, ito ang sinisikap natin gawin sa Word Made Flesh. Ipaliwanag ho ang salita ni Jesus upang matutunan natin ang kanyang katotohanan, matahak tuloy natin yung kanyang daan, at makarating ho tayo sa buhay. I am the life. Siya ho ang magbibigay sa atin ng buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
know? Sabi ni Jesus, so absolute, that no one can come to the Father except through me. Brothers and sisters, at pagka natutunan mo natin si Jesus, dadalhin niya tayo sa kanyang Ama. At pagka nangyari ho yun, may buhay Diyos tayo. Kasi sa chapter 17, verse 3 ni San Juan na binabasa natin, ngayon nasa chapter 14 tayo, chapter 17, verse 3, sasabihin natin sa atin ni Jesus, ako, ito ang buhay Diyos. This is eternal life. That they may know you, na makilala kanila Ama bilang iisang tunay na Diyos at ang iyong sinugo, si Jesucristo. Sa mga tuwid ito, dapat makilala natin ng Ama at makilala natin si Jesus para magkaroon tayo ng buhay Diyos. Pero hindi ho natin makikilala ang Ama kung di natin kilala si Jesus. Si Jesus ho ang larawan ng di nakikitang Diyos. Sasabihin sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas, chapter 1, verse 15. Napakahalaga hong bagay nito. At sasabihin sa atin ni Jesus, ang nakakita na sa akin, nakakita na sa Ama. Kasi sabi kasi ni Felipe sa kanya, Panginoon, pakita niyo lang sa amin ang Ama, sapat na yun sa amin. You know? Sabi ni Jesus, Felipe, di yata pagkatapos sa mahabang panahon magkakasama tayo, hindi mo pa kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. That's very true, brothers and sisters. Hindi natin kailanman makikita ang Diyos. No one has ever seen God. That is John chapter 1, verse 18. Totoo yun. No one has ever seen God. And the point is, kung nato tayo, kung talagang gusto natin makita ang Diyos, sapat na tingnan natin si Jesus. Kung gusto mo makita kung gano'ng mahabagin ang Diyos, kung gano'ng kabuti siya, kung gano'ng mapagbigay siya, kung gano'ng maawain ang Diyos, tingnan na lang natin si Jesus. Yun ang pagkilos na Jesus, yung buhay niya, yun ho nagpapakita sa atin na kung sino ang Diyos. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sinasabi pa rito ni Jesus, ang dami-dami kong ginagawa at yung ginagawa ko, ang Ama gumagawa sa pamamagitan ko. The point is, yun ang nanalig sa akin, may gagawin pa siyang marami pang mga dakilang bagay kesa ang ginagawa kong ito. Brothers and sisters, totoo ho yun. Si Pedro ho, pagdating ng panahon, pagkatapos ho ng Pentecostes, gagawa siya ng himala na hindi natin narinig ginawa ni Jesus. Ano for example yun? Biro mo, at sa dinami-dami ho kasi ng mga may sakit na gusto magpagaling sa pamamagitan ng mga apostoles, no? Mga apostoles noon, alam nyo, ay yung mga tao, iniyahanay ho nila yung mga may sakit doon sa Jerusalem, hinahanay nilang ganyan, upang sa pamamagitan lang ng pagdaan ni Pedro, masilayan sila. Nung anino ni Pedro, gumagaling na sila. Grabe, no? Anino lang ni Pedro, nagpapagaling na. You know? Yun nga ho, yun sinabi ni Jesus, na yung mananalig sa kanya, makagagawa pa, ng higit pa rito, sapagkat pupunta ako sa Ama. Brothers and sisters, yun ang napakagandang bagay dito. Pupunta si Jesus sa Ama. Pagkatapos na natupad niya ang kalooban ng kanyang Ama, kahit na mapait yung kanyang dinaanan, pupunta sa kanyang Ama dahil niluluwalhati na siya. At paghahanda niya tayo ng lugar doon sa piling ng kanyang Ama, dapat ho ito magpalakas ho ito sa ating mga kalooban. Oo, sa mga dinaraanan natin paghihirap dito sa buhay na ito, dapat ho isang maningning na pag-asa para sa atin na hindi tayo magtatapos sa kawalan o sa paghihirap o sa kamatayan. Hindi. Bubuhayin tayo ni Jesus dahil babalik siya upang kunin tayo mapasa kanyang piling kasama ng Diyos Ama. Napakaganda ho, yun ho ang buhay Diyos. Sana ho sa panahon ito ng muling pagkabuhay, talagang mabuhayan tayo ng pag-asa dahil sa magandang balitang ito. Tingnan po ang yaman-yaman po ng mga pagbasang narinig natin at yung unang pong pagbasa nagpapaunawa sa atin na talagang ang mga kaparian, ay dapat nakatalaga sa pananalangin at pagbabahagi ng magandang balita. Yun ho ang hinihintay sa ating mga pari ng bayan ng Diyos. At dapat talagang ang bayan ng Diyos, ang mga laiko makiisa sa mga kaparian upang magampanan nila yung pwede nilang magampanan. That's the beautiful teaching of Vatican II, the participation of the laity in the church. Kinikilala po yon. Ang mga laiko po, tandaan natin, sila ay may karapatan na magpahayag ng magandang balita sa magitan ng kanilang halimbawa, kanilang pamumuhay at kanilang pangaral din. Why not? Kung nakahanda sila doon. Yun ho ay hindi galing sa aming mga pare dahil pinahintulutan namin kayo. Hindi ho yun. Yun ho ay bunga ng
ating pagkakabinyag. Napakagandang bagay noon. Sa binyag ho natin, naging mga pari, propeta, hari tayo. Bilang pari, nag-aalay tayo ng sakripisyo. Nag-aalay tayo ng sarili natin sakripisyo. Yung ating mga sacrifice of praise, spiritual worship, you know. Of course, yung mga pari na inordinahan, sila may karapatang mag-alay ng misa. Pero nakikipag-misa tayo, yun ang kasama ng pare, kung tutusin. At bilang mga propeta ho, tagapagsalita tayo talaga ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng prophet, spokesperson of God. Mga magulang, kayo ang propeta sa inyong mga anak. Kayo dapat magpaalingaw-ngaw sa kanila ng katuruan ni Kristo. At tayo ho, sa bawat isa sa atin, dun sa ating mga nakakasalamuha, mga kaibigan natin, mga katrabahador natin, magpahayag ho tayo ng magandang balita. Hindi lang sa salita, kundi lalo na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, talimbawa. And of course, kung tayo yung mga hari, dapat tayo, reyna, mamuno tayo ng bayan ng Diyos, mamuno tayo sa iba tungo kay Kristo. Pinapaalala po sa atin ni San Pedro sa kanyang pagbasa na talagang tayo bansang hinirang ng Diyos, maharlik ang mga pari at bansang banal para sa Panginoon. Pero sisters, napakahalaga ho na maisaalang-alang natin ito. At of course, dito sa Ebanghelyong narinig natin, talaga namang pinapaalala sa atin na si Jesus ang daan, patungo sa Ama. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Dapat tayong talagang tumahak doon sa landas na yon upang makarating tayo sa Diyos, ang pagmahal nating Ama. Si Jesus ho ang ating dapat sinusundan at nilalakaran. Hindi tayo maliligaw pag gano'n. Yun ang mga salita niya na umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng eklesiya. Yun ho ang dapat natin pakinggan, at sa ganung paraan magtamo tayo, ng buhay Diyos na si Jesus lang ang mga pagbubuhatan. Kung kaya napakaganda ho itong mga pagbasa nito, sana mapagyaman ito ang ating pananampalataya, umuunlad tayo habang dumadaan itong mga linggong ito ng muling pagkabuhay. Ngayon po gusto ko manalangin kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo sa amin. Unang-una sa lahat, ang aming pananampalataya bilang mga Katoliko. Ang aming pakikinig sa inyong banal na salita na umaabot dito sa amin sa pamamagitan ng Word Made Flesh TV program na ito. Sana ipagpalain niyo ang lahat ng nangangasiwa sa istasyong ito ng ABC5. Ang lahat ng aming technical crew, ang production team na nagsasagawa nitong aming programang ito. At sana ipagpalain niyo lahat ng mga nanonood nito ngayon, lalo na yung mga may tungkuling magbahagi ng inyong banal na salita sa kapwa, sa inyong kawan. At Abba, pagmahal naming Ama, sana'y talagang idampian ninyo ng inyong kagaling at awa, ng inyong biyaya, ang lahat ng mga may sakit, yung mga itinawag sa amin dito, sa aming palatuntunan, yung mga naliligaw ng landas, yung mga nahihirapan, yung may mga pagsubok na dinaraanan, yung mga nangungulila at nalulumbay. Sana'y talagang tulungan nyo silang madama ang inyong kalinga. At tulad ni Maria, ibig po namin maging bukas na bukas sa inyong salita upang maisabuhay namin ito at aming maisagawa at maibahagi sa iba. At nang sa ganung paraan kami pa ilano yung pagpalain. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sana po patnubayan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang biyaya sa buong sanlinggong ito hanggang sa muli natin pagkikita sa Word Made Flesh. Shalom sa inyong lahat.